Si Jethro nga, saserdote sa Madian, biyanan ni Moises, ay nakabalita ng lahat na ginawa ng Diyos kay Moises at sa Israel na kanyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ang Israel sa Ehipto. At ipinagsama ni Jethro na biyanan ni Moises si Sephora na asawa ni Moises, pagkatapos na kaniyang maipadala sa kanilang ama. At ang dalawa niyang anak na lalaki, na ang pangalan ng isa ay Gersom, sapagkat sinabi ni Moises, ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At ang pangalan ng isa ay Eliezer, sapagkat kanyang sinabi, ang Diyos ng aking amay naging aking saklolo, at ako'y iniligtas sa tabak ni Paraon. At si Jethro na biyanan ni Moises ay dumating, nakasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, kay Moises sa ilang, na kanyang hinantungan sa tabi ng bundok ng Diyos. At kanyang ipinasabi kay Moises, akong iyong biyanang si Jethro ay naparito sa iyo, at ang iyong asawa, at ang kanyang dalawang anak na kasama niya. At si Moises ay lumabas na sinalubong ang kanyang biyanan, at kanyang niyukuran at hinalikan. At sila'y nagtanong ang isa't isa ng kanilang kalagayan, at sila'y pumasok sa tolda. At isinaysay ni Moises sa kanyang biyanan ang lahat na ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa mga Ehipsyo dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan, at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila. At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel, na iniligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ni Faraon, na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Ehipsyo. Ngayoy aking natatalastas na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Oo, sa bagay na ipinagpalalo ng mga Ehipsyo laban sa mga Ebreo. At si Jethro na biyanan ni Moises ay kumuha ng handog na susunugin at mga hain para sa Diyos. At si Aaron ay naparoon at ang lahat ng mga matanda sa Israel upang kumain ng tinapay na kasalo ng biyanan ni Moises sa harap ng Diyos. At nangyari, kinabukasan, na lumuklok si Moises upang hatulan ang bayan, at ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. At nang makita ng biyanan ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan, ay nagsabi, anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit nauupo kang mag-isa, at ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon? At sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. Pagka sila'y may usap, ay lumalapit sa akin, at aking hinahatulang isa't isa, at aking ipinakikilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. At sinabi ng biyanan ni Moises sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina, ikaw at ang bayang ito na nasa iyo, sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakayang mag-isa. Dinggin mo ngayon ang aking tinig. Papayuhan kita, at sumaiyo nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos, at dalhin mo ang mga usap sa Diyos. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan, at ang mga kautusan, at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran, at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong mapagpatotoo, na mga napopuot sa kasakiman, at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimangpuin, at magpuno sa mga sasangpuin. At pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo, datapwat bawat munting usap
ay sila-sila ang maghahatulan. Sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan silang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito at iuutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong ngang mababata at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Sa gayon ay dininig ni Moises ang kanyang biyanan at ginawang lahat yaong sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking bihasa sa buong Israel, at ginawa niyang pangulo sa bayan, na mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimangpuin, at mga puno ng sasangpuin. At kanilang hinatulan ang bayan sa buong panahon. Ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moises, datapwat bawat munting usap ay sila-sila ang naghahatulan. At tinulutan ni Moises ang kanyang biyanan na magpaalam at siya'y umuwi sa sariling lupain.